Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Ayan, sabi dito ay naghahanda raw po si Bitcoin sa isa na namang malaking pagbagsak. Ayan, sabi rito another massive crash. Ayan, tulad ng alam naman po natin kung pag i-check po natin ngayon, yung trading chart ni Bitcoin ay nagkaroon ito ng malaking pagbagsak. Ayan. At yan, sabi rito ay muli siyang naghahanda. Ayan, ng isa na namang patuloy na malaking pagbagsak. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ano nga ba ang dahilan kung bakit magkakaroon ng isa na namang massive crash si Bitcoin? At yan po ang siyang ating aalamin sa balita na ito. At ayan nga ang sabi dito ay the most recent plunge was initially attributed by many to be to a misleading social media post by Bitcoin Magazine. Yan yung nauna raw po na pagbagsak ni Bitcoin ay dulot daw ito ng napakaraming misleading na social media post. Yan. At yan ay yan by Bitcoin Magazine raw. At yan, ganyan po talaga katindi yung mga social media. Yan na nakakaapekto, parang hype na rin yan. Yan kung pag sinasabi po kasi natin na hype ay yung epekto nito ay aangat yung presyo ng isang asset. Pero pwede na rin pong reverse yan or negative yung impact. Yan, kasi depende po sa paraan ng pagha-hype. Kung pag yung pagha-hype ay yan positive, ay yan aangat po yung market price ng isang asset. Pero pag negative naman po yung pagha-hype, ayan, yung hype ay nagdudulot ng tinatawag nilang FUD. Yan, fear, anxiety, and doubt. Yan, kapag ganyan naman yung dulot ng hype ay syempre babagsak yan. Kaya yan raw po yung naging dahilan ng previous yan na pagbagsak ni Bitcoin na siyang ating naranasan nitong mga nakalipas na araw. The post, which quickly garnered over 2.4 million views, alleged that Elon Musk SpaceX offloaded all its Bitcoin holdings valued at $373 million. Ayan na nga po yung pinakadahilan daw dito. Si Ginoong Elon Musk ang siyang parang sinisisi dito. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Elon Musk ay siya po ay isang tech billionaire. Yan. Sa katunayan ay siya na po yata ang nangunguna na pinakamayamang tao sa mundo sa ngayon. Yan, or sa kasalukuyan. Siya po ang nagmamay-ari ng kilalang napakasikat na dalawang kumpanya, mga tech companies na yung Tesla. Yan, yung Tesla at saka yung SpaceX. Yan, siya na rin po yung bumili kay Twitter. Pero ngayon ay pinalitan po yung kanyang pangalan ng X. Kaya wala na pong Twitter. X na po ang pangalan nito, ang bagong pangalan nito. At yan nga, ang may mga nagsasabi pero wala pong makapagpapatunay yan na si Ginoong Elon Musk ay nagbenta ng kanyang Bitcoin holdings. Yan, alam naman po natin na si Elon Musk ay meron na rin siyang mga holdings ng Bitcoin. Yan, nag-hold na rin po siya. Yan, at maliban kay Bitcoin ay kay Dogecoin na rin. Ayan, yan lamang po, pero hindi natin alam kung ano pa yung ibang kanyang mga holdings na mga crypto asset. Pero yan lamang yung parang na-confirm. Yan, yung na-confirm na ilabas na information na confirm na meron siyang mga holdings dito. Yan, si Bitcoin at saka si Dogecoin. Kaya yan, merong haka-haka rito. Allege that Elon Musk, yan, mga speculation
Pero wala talagang patunay pero mga haka-haka lamang ito na binenta raw ni Ginoong Elon Musk yung kanyang mga Bitcoin holdings na nagkakahalaga ng $373 million. Kaya yan raw po ang nagdulot sa pagbagsak ng Bitcoin. At yan, malamang ay baka kalahati lamang yung kanyang binenta rito at meron pa siyang mga natitirang mga Bitcoin na ibabagsak pa or idadump. Kaya yan po yung mga speculation or haka-haka na kumakalat ngayon. Yan dahil sa bumabagsak na presyo ni Bitcoin. Ayan, yet placing the blame solely on the SpaceX misinformation might be an oversimplification. Ayan na nga. Parang hindi po yata kapanipaniwala na ang tanging may kasalanan rito o tanging nag-iisang may kasalanan dito ay si Ginoong Elon Musk. Yan, parang yung ginagawa niya ay parang kaya niyang i-manipulate kung ganyan. Kaya niyang i-manipulate si Bitcoin kung siya nga ang tanging nag-iisa na may kasalanan or may kagagawan rito sa pagbagsak ni Bitcoin. Kasi kung pag siya po talaga yan, ay talagang kaya niyang i-manipulate si Bitcoin. Kaya niyang pabagsakin, kaya niyang paakyatin ng napakalaki. Ayan. Ganyan po. Pero yan, medyo ako rin ay hindi naniniwala rito. Parang nasobrahan yata yung information na ito na si Ginoong Elon Musk yung may kasalanan rito. Ayan. Analysis from CryptoQuant.com showed signs of an impending price decrease well before this news surfaced. Ayan, si CryptoQuant.com ang nakapagbigay po ng signal na may nalalapit na isang pagbagsak. Ayan, pagbagsak sa market price ni Bitcoin. Ayan, bago pa man lumabas or kumalat yung balita na ito na si Ginoong Elon Musk ang siyang may kagagawan or ang dahilan sa pagbagsak ng Bitcoin. At ayan, ang masasabi ko naman po rito ay hindi po talaga natin masabi kung ano ang dahilan. Marami pong mga factors, mga dahilan kung bakit bumabagsak si Bitcoin ngayon. Hindi po pwedeng tanging isa lamang ang dahilan rito at napakaalanganin na si Ginoong Elon Musk ang siyang may kagagawan rito na nag-dump siya ng kanyang Bitcoin. Yan, may iba pa, may iba't ibang dahilan. At ayan, ang masasabi ko dito ay isa lamang itong haka-haka kaya hindi tayo nakakasiguro. Pero ayan ang bilang isang technical trader, technical analysis ay basta nakikita natin sa ating chart na yung mga signal natin ay nagbibigay nga ng signal na bearish trend si Bitcoin. Yan, pabagsak po yung kanyang market direction. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.